alam nila palapit na sa kanila yung mga kaso. Either ICC, Ombudsman, or Sandigan Bayan. So, tingin ko, ngayon ay hindi na yun yung kanilang strategy. So, pupunta sila sa 2028. Pero in between now and 2028, maraming pwedeng mangyari against them. This is truth on the line. Anong impact kaya ng mga nangyayari sa kanya sa plight ng mga Duterte dito? Kasi merong mga nagsasabi, yung mga nangyayari sa kanya noon, it generates sympathy for his children, for Sara, ganon. Ikaw, anong tingin mo? Halimbawa, ganyan, nakikita, alam mo naman dito pag nakikita, ay talo. Mukhang hindi na masasalba, no? Alam mo naman ang sympathy dito. Ikaw, anong tingin mo? Anong impact sa mga... Well, two-edged yan Two-edged yan Dati kasi ay, sinisigaw pa nila ay bring him home. Ibig sabihin, umaasa pa sila na pwede siyang ibalik. Ngayon, parang sarado na yon. Yung decision a few days ago ay, in a way, statement na hindi na ito makakabalik. Itutuloy na ito ng ICC. At kung ikaw ay tuloy-tuloy na yung kaso ng crimes against humanity, ang epekto niyan, hindi lamang sa mga OFW around the world, na very strong base ng mga Duterte before. Kahit pa paano, mag-i-impact yan dito. No? Sympathy, yes. Pero yung sympathy, dun sa grupo mo na. Yung kumbinsido na sa iyo. I doubt kung makakakuha siya ng sympathy dun sa mga BBM base, dun sa mga independent, or dun sa mga pink. Makakakuha siya ng sympathy doon sa kanila na. No? At syempre, hindi lang naman yan ang mangyayari pa. Malamang kasuhan na si Pulong dun sa kanyang 51 billion na nakuha in less than 3 years. No? Malamang makasuhan din si Bato at saka si Bongo ng ICC. No? Malamang makasuhan din si Bongo sa Ombudsman. Malamang makasuhan yung kanilang mga kaalyado sa Senado. Jinggoy, Cheese, Joel Villanueva. At malamang, pag binuksan na yung bank accounts si Sara, magkaroon na rin yan ng negative impact. So yung accumulation ng lahat ng yan, hindi lang yung ICC, tingin ko sa balance sheet will have a negative impact on the Dutertes. Sige, kung out of the question na yung yung I shall return, yung MacArthur scenario para kay Duterte, kay Digong, kaya ng mga anak niya na mag-take over? Kasi sinasabi ng mga tao, I don't know her personally, no, pero VP Sara doesn't have the charisma of the father, di ba? Kaya yon, lalo naman yung mga lalaki. Pero pwedeng it's either VP Sara or Bongo, di ba? Yan lang naman yung iniisip na kung sakasakali makakapalit kay Digong, kung sakasakali lang by 2028. Sa tingin mo, kaya pa nila, considering what's happening now? Yes, lahat naman possible pa rin Pero kung makikita mo yung messaging nila in the past few months, Ami, ang messaging nila ay extra-constitutional na Yes. Yung kanilang mga talking heads ay withdrawal of support Uprising yung kanilang sinisigaw. Nawala yung element na yon nang mawala yung iglesia sa kanila. At nung hindi nila makumbinsi yung military. Diba? So, parang I'm not sure anong plano nila ngayon between now and 2028. Dahil ang gusto nga nilang gawin yan, dahil alam nila palapit na sa kanila yung mga kaso Either ICC, Ombudsman, or or Sandigan Bayan. So, tingin ko, ngayon ay hindi na yun yung kanilang strategy. So, pupunta sila sa 2028. Pero in between now and 2028, maraming pwedeng mangyari against them. Hindi lang mga hearings sa Kongreso at saka sa Senado, hindi lang sa Quadcom o Blue Ribbon, kung hindi mga konkretong kaso na yung isasampa. Hindi lamang sa mga tao sa gobyerno ngayon, kung hindi yung mga tao sa gobyerno nung nakaraang gobyerno, yung Duterte government.